Budista kami parehas. Kailangan magkakasama noon sa Manila. Doon sila nananahin sa Manila. At ako, wala pang barong hindi puro tahi, hindi set. Yan, yan. Ito po yung isa sa mga ginawang damit ni Nana. Ganda, di ba? Yan. Linggo-linggo, pag uuwi sila, lagi yung may uwi mga isang palda at blouse sa akin. Eto ako, tumahin yan, suotin mo yan pag church ka. Pag kami kumukuha ng mananahe, siya pumapasok siyang manahe. Maging sa panahon ng kanyang pagtitinda, walang nakakaaway yan. Umisan pa nga kahit na hindi tutubo o kahit lugi ng kunti, pinagbibigyan na rin yung mamimili. Nagtinda sa Manila, yan. Sa kaya at sa ring. Hindi naman nagtagal at nagsara sila dahil na hindi sila magtubo eh. Si Bitse talagang napakabait dyan sa lahat ng kapatid ko. Napakabuti mong kaibigan. Puro kabaitan ang pinakita niya sa akin. Napakabuti niya. Si Elong talaga napakabait. At saka mula pa nung kami magkakilala niya na wala kami siya naman ng kahit sa Naging napakabait na tiyahin. Wala akong alam na nakaaway ang kahit isa. At napakabait sa lahat ng pamangkin. Siya yung pinakamabait eh. Pagka ikaw eh medyo nagdadaan sa kanya, naayos niya yung mga problema. Kasi siya yung soft-spoken, si Parado hindi nagagalit. Nagapayapa akong pagkapat. Kung pagkapat kayo medyo nagaan, tama na kaya. Yan ang tigagalit sa akin. Mabuting kapatid yan. Wala kayong masasabi na sumusuwal sa grupo. Ang ano lang sa kanya, may pagkaiyakin. Oo, madaling tumulong. Pagka medyo nakadinig ng problema ng kapwa, Maawain. iiyak na kagad yun. Masyadong maawain si Nanang. Iyakin. Iyakin sa lahat na iyakin. Mabuhay, lalo na't may lambingan, ligaya sa puso ko ay di na mapapala. Yan ang kapatid namin na yan, makuha niya makisama. Siya naman lumalakad, bumabarkada yan. Isang buwan 24, pupunta kami sa dam. Nadala kami kuwari ilang pirasong damit, maglalabaro sa buyang tubig. Saka yung mga lalaki, mga sumusunod sa amin, hindi na patagal. Binibwisit namin. Kung isang may piyesta, nanibawa, meron kakilala sa piyesta, pupunta kami sa Baliwag, sa bunga, sa bukid. Pagka piyesta ng Antipolo, pupunta kami ng Antipolo, pupunta kami sa Balaka. Pag mga araw yung gagayak ng gabi mo kanyang kalabay. Sasakay kami doon gabi. Bumi kami ating gabi. Sa bisita. Kuminsan sa Baliwag, kuminsan dito, basta kung saan maisipan nila. Gaya. Saan kami nakararating. Punta kami ng Tipolo, kung anong litrato. Sa kanya sa dam. Kay Nanang po, particularly yung laging hinabangan ko yung handbag niya. Handbag niya na matigas, color brown, minsan color green. Kasi laging may laman siyang mga maliit na chichirya. Tapos yung hinihingi ko siya, pag po nakikita ko sila, pagkamano, sakop kagad dun sa bag. Bubuksan mo agad ang bag? Ang bag. Ikaw ba, natatandaan mo nung nagpupunta mo tayo sa tindahan ni Nanang noon, sa Tondo? Opo, yung brown, yung mga harang-harang na gano'n. Anong recollection mo doon? Parang meron silang parang estante ng mga chicheria, tapos may mga candy, tapos meron silang hagdan package sa kwarto nila. Tapos
Tapos nandun sila, bebenta, gano'n lagi. Parang naiiwan yata ako doon paminsan-minsan. Tapos pag aalis na ako, binibigyan nila ako ng isang ice bag na puno-puno ng candy. Iba-ibang candy, gano'n. Maniwala ka sana. Pag-ibig ko'y iyo. Natatandaan ko nung maliit pa ako. Sinama ako ng nanang dun sa kaibigan niya. Sa luwasan. 300 meters ang distansya mula doon sa bahay ng mga. Palibasa, hindi ako inuutusan man ng bumili ng suka niya. Ibig sabihin, lalabas ng kalsada nung walang kasama. Kaya medyo nanibago ko na nung naiwan na pala akong mag-isa. Saka lalaro sa labas. Oo, at saka ang nanang nalibang siguro doon sa kausap. Kaya nung umuwi, nakalimutan ng kasama ako. Naiwanan ako doon sa kanyang bahay. Kaya gabi na hindi pa ako makauwi. Hanggang kung maalala, sakala kong binalikan. Nasama sa kuwan na, nasama sa gerilya. Kasama sa bundok yan. Kasama sa bundok yan. Sila ang mga tigagamot ng mga nakikisara sa at nalalabanan. Nung panahon ng hapon na tayo ay nagtatago dun sa sapa na yun. Siya ang binigay ni tatang na persider. Kaya may pension yan. Sabi ko, tatagan mo, hindi na maling ako mauna at sayang yung pension mo. Pag nawili ka sa lilaw nitong dating, ay matutunghan mong langit sa pusong buhay. Ako nung araw nung maliit pa, magbabakasyon ako doon sa Tondo pagka summer vacation ng school. Laging sabi niyan, ay papatabain ka namin. So, pakainin ka ng papakainin. At, this kind of kindness, yun talagang mabait. Lagi na lang siya merong something to give. Isa natatandaan ko nung araw doon sa tindahan, nagbabakasyon ako doon. Merong bumibili ng kamatis sa kanya. Tapos sabi niya, ako nasa laba, nandun sa may loob, wala ako doon sa store. Sabi niya, ay, huwag ka na dito bumili ng kamatis, doon ka nilang bumili sa kabila kasi nakita ko bagong dating yung kamatis nila. Bigla akong lumabas, sabi ko, Nana, bakit mo pinipigil? Bumili sa'yo yung bibili, may tindahan ka nga dyan. Bakit mo sinasabi sa kanyang luma yung kamatis mo? At siya sabi, talaga naman mas bago naman talaga yung kamatis sa kabila. I always remember that, na as a, parang isang sukatan ng pagkatao niya na bait-bait niya kahit yung bumibili, hindi sa kanya bumili, hindi siya kumita, ituturo niya sa mas magandang kamatis at that time. At yung tungkol sa kamatis na yun, totoo yun halos sa lahat ng bagay na ginagawa ni Nanang. Laging ang gusto niya mapabuti yung kapwa, laging makuha yung maganda, yung maibigay niya yung best. That's her character. At saka palagi ko lahat ng tao merong maalala tungkol sa kanya, puro ganun. Nung araw, minsan pag matutulog ako noon, kasi inalagaan ako niyang si Nanang, nung maliit pa ako, yung nagpapaligo sa akin, yan ang nagbibihis, at katabi ko siya matulog. Kami magkatabi matulog. So, pinakamaaga ko mga naalala tungkol sa pagtulog at paggising, siya ang katabi ko. At pagkagabi kasi nagpapayakap ako sa kanya, siguro pag napapagod, nawawala yung kamay niya, kakalabitin ko, ay balik na naman yung kamay niya kahit inaantok siya para ako yakapin. Yun ang mga recollections ko, naalala ko sa kanya nung bata pa. Tapos may tindahan na sila sa Tondo. Lagi niyang namimili yung mga bayong na ang bibigat-bigat, dala-dala niya yan. Kahit na bumabaha, umuulan, mamimili yan. Kahit mainit, mamimili yan. Tapos pagdating niya, aayusin naman niya yung mga pinamili, ilalagay sa mga estante. Hardworking talaga. Ang sipag-sipag niyang sinana. Tsaka meron pa ako mga naalala sa kanya nung araw na nananahi pa siya. Nung nakatira pa sila sa Bustos at hindi pa sila tumitira sa Manila, pareho silang nananahi ni Nanay. Magkatabi yung dalawang makina nila, nakaharap sa bintana. At tahi sila ng tahi. Laging ang naalala ko sila, laging may ginagawa, laging may trabaho, laging masipag, at laging mabait. I have fond memories of Nana dahil kadalasan ako yung kasama sa Blue Retreat,
Toys R Us, walang gano'n sa Pilipinas, walang SM. Dadalhin nila kami ni Kuya Beto sa Baclaran or Divisoria. Pag magpapasko, ibibili nila kami ng toys. Kasi ngayon, nag-Lumitri. Sa umpisa, lalakad ka hanggang tutulungan, hahanapin niya yung murang mabibili. Tapos, minsan, may suki yan dito sa una, pupunuin na iba yung bitbit mo hanggang dulo. Paglapit mo ulit doon, mabigat na, masakit na yung dala mo pa rin yung ganun siya talaga. Anong mo ay talagang mapakabuting kasama. Namimili. Kapamilya nila magluluto. Hindi tumitigil ng gawa yun hanggang... Sige naman ngayon na, minsan nagagawa pa kaya lang nahihirapan na rin. Kaya kung natasabihin kita, mahiya ka na gawa ka pa ng gawa kung sino yung katulong ay nahihirapan kaya ba't ka pa mo nang matulong? Ikaw rin ang gagawa, Pagka yan na yun, nasa palengke, nakakita ng mga sale na damit, ibibili na yung mga damit, mga sale doon. Minsan may ukay-ukay daan. Bibili na rin siya ng mga gano'n pag nakakita siya ng mura. Oo, magaling mamili yun si Nanang. Pag pupunta sa Bloomingtreet yun Bloomingtreet yun hindi ba't iiwan ka pa sa isang tabi no? Sasabihin, pupunta lang ako doon sa Pedro Guevara. Bibili lang ako doon dahil mas mura doon. Magaling kumanap ng mura yun. Oo, ganun niya. Sino nakamana ng mga Divisoria, Central Market? Meron nakamana sa akin. Alam ko meron. Magaling humanap ng mura yun dahil nung natatanda ko nga pagkakasama ako mamili doon iiwan ako sa isang gilid. Oh, diyan ka lang ha, hintayin mo ako. Bibili lang ako ng tuyo doon sa Pedro Guevara. Kaya Hindi ka naman nawawala. Oo, magaling mamili yun. Lahat kami, o kung hindi sa kanila sa Maynila, hindi kami makapag-aral. Siya nga nag-aasikaso sa tindahan, libre kami ng pagkain. Libre pa ng kain sa tindahan. Minsan, pumupuslit ka pa ng ano. Kaya iisipin natin, from tito hanggang sino yung sa last na pamangkin na napaaral dahil dun sa tindahan sa Tondo, dun tumira, dun nag-board and lodging na free. Dahil din sa kanila yon. Ako ang natatandaan ko kay Nana. Siya nga yung namimili sa Bloomingtreet at sa Pedro Guevara. Pero sa hirap ng ginagawa niya na yun, at the end, meron siya laging reward sa sarili niya. Dahil sa pagbuhat niya ng mga mabibigat na bayong na yun, pagdating niya sa bahay, meron yung natatandaan ko yung kakanin na square. Natatandaan niyo ba yun? Yung may syrup. Tapos may syrup tsaka yung dati. Naku, ang sarap nung kakanin na yun. So, pagdating niya sa bahay, sa sobrang palo niya, yun. Meron siya nung kakanin na yun, kakain siya nun. At syempre, isa-share niya sa akin. So, yun yung kagandahan na yun sa kahit pa napagod siya lahat, na-enjoy niya at nirewardan niya yung sarili niya. Which is, maganda yung niya, yung magandang way yun para makaalis ng pagod niya. Mahilig siya gumawa ng bago. Malamangan. Nilalagay sa nanang, specialty ni nanang ang bago alamang. Mahilig siya gumawa ng gano'n. Oo, marami pa pa ng pagod si Nanang, lalo pagkakain na yan. Ako hindi kakain na walang sausawan yan Maghahanda ko na ng mga 3 sausawan niya bago yan kumain. Para pagkain niya, nandun na lahat yung sausawan. Ano ba yun? Bagoong, suka, bawang, lahat na yan. Lahat, marami. Sarang labanos. Gagawa na sarang labanos. Ako natandaan ko pa ang masarap na ginagawa ni Nanang. Yung galunggong na ibinababad Adobo na merong garlic, tapos pinipirito. Naku, ang sarap nung galunggong na yun. Hindi siya madamot, hindi siya Pero basta masela. okay siya. Masela niyan. Pagka yung linis mo, uulitin niya. Kasi gusto niya talaga malinis na malinis. Walang Pasko na wala akong regalo. Yung natatanda talaga, oo. Oo, kahit wala siya dito, di ba, di ba siya dito nag-stay, nasa Manila siya. Pinapadala niya sa akin yung regalo. Pero medyo masungit din. Kasi pag tinanghali kami ng gising, baka inuuod ng mga mata niyo yan. Kasi pala, mamamalengke na kailangan gumising na dahil sasamahan mo siya sa palengke. Kasi magiging yung gumayak misa niya pag palengkihan. Unang-una kilala ang Nanang noong 1994 sa
sa Calbon. Ako Sa Leong Ginto. Ako hindi ko na matandaan yun dahil Sa bata Leong pa. Ginto pa kami unang nagkakilala kasi Oh. wala naman akong bagong dating ako doon. Sila talaga ang original na nakaano sa akin. Nakilala ko sila kaya every Sunday, tuwing a-attend ako ng service sa Leong Ginto, meron na akong silya, may upuan na ako doon. Oh, special na treatment sa iyo. Natutuwa nga ako kasi pati yung may pagkain na sila doon, alam ko kung saan sila doon. Oy, naalala mo ba yung Bible study nating matatanda, yung senior singles tayo? Nagba-Bible study Yung time sila na yun, doon. nasa Calbon na tayo, no? Nag-transfer tayo ng Calbon. Kaya, Nanang, sana sa birthday mo na to, masaya ka. Alam ko na masaya ka. Salamat sa lahat ng tulong mo sa aming magkakapatid. At alam ko na medyo pasaway din ako minsan. Kaya salamat Nanang. Happy birthday sa'yo. Maligayang kaarawan sa iyo. Ngayong taong gulang ka. Nawa ay maging malakas ka pa, magkasama-sama pa tayo sa senior ministry natin. At wala akong hangad kundi mapaligaya kayo nila Nana Turnina at saka ikaw Nana. Maligaya kami dahil sumapit ka sa 90 years old. Hi Nanang, happy birthday and may you have many more birthdays to come. Gusto ko lang samatalihin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi lamang pala para sa akin, kung hindi para sa mga kapatid ko at sa lahat sa aming magpipinsan. Thank you for all the love, thank you for all the support, sa lahat ng bibinigay mo sa amin, whether financial, spiritual, and emotional support. Maraming salamat. Hindi kaya matumbasan ng kahit anong halaga yan. Kaya ngayon nga, pag iniisip ko, kung halimbawa meron man akong pwedeng hilingin sa iyo para ipamana mo sa akin, siguro hindi ako hihiling ng pera para ipamana mo sa akin. Gusto ko ipamana mo sa akin ang iyong pure heart. Dahil yan ang pinakagusto kong quality mo. Nanang, happy birthday! 90 ka na ba? May edad na. Nanang, maraming salamat sa lahat ng tinulong mo sa amin at tinutulong mo pa. Mahal na mahal ka namin. Happy birthday po. Happy birthday! At sana, bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay, panibagong kalakasan, at walang karamdaman. At God bless you, Chilo. Nanang, happy birthday. Isa ka sa mga the best na lola na nakilala namin kasi napaka-generous mo talaga yun. Happy birthday, Nanang. Anang, salamat sa pagtulong mo sa amin. Nasabi na ni ate lahat eh. Happy birthday na lang. Nanang, huwag ka munang iiyak. Marami pa kami. Salamat. Yan, nagkagaya tuloy ako sa'yo eh. Nagiging iyakin. Happy birthday. Thank you. Chaelong, hindi ako nasanay na tawagin kang Ninang, pero sa puso ko Ninang kita. Happy birthday. At sana masaya ka. Sana na-surprise ka. Happy birthday, Elong. Sana'y sapitin mo pa ang marami pang taon ng ganyang kaparing kalakas at di ka magbabago. Thank you, Elong. Salamat. Elong, happy birthday. Natatandaan may gawa natin nung araw. Pag ako nakalakad uli, naku, ganun din ang gagawin natin kung saan tayo pupunta. Sa lahat ng pesta ang pupunta natin. Ilang taon ka na ba? Ako ano lang eh, ako 8-8. Matanda ka pala sa akin na. Huwag ka magbabago ang pagmamahal sa akin. At ikaw manimahal ko rin. Sana nga iba, hanggang tayo ay buhay, lagi tayong magkasama. At ikaw
Napakabait mo. Hi, Nanang. Maligayang karoon sa iyo. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Okay, happy birthday ulit and God bless. Nanang, happy birthday. 90 years old ka na, Nanang. Ang dami-dami ng taon na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ang haba-haba ng buhay at dalangin ko, dumami pa yan, humaba pa lalo. At lalo ka dapat mag-enjoy sa buhay. Nawa yung mga nararamdaman mo sa iyong katawan ay gumaling, maayos sa mga doktor at pagalingin niya ng Panginoon, Nanang. At nawa yung mga kasiyahan at ikinasisiya mo ay lalo mo pa yan ma-enjoy. At lahat kami, naalala namin lagi ito po si Nanang is ang bait-bait. Yung lagi mapagbigay, mababa ang loob, hindi nakikipag-away, at napakamaawain, lagi nilang iniisip na ikakabuti ng kapwa. Napakaganda nung ipinakita mo sa amin na halimbawa ng kabaitan, nakabuti ng isang tao. Kaya lahat kami nagpapasalamat na umabot ka ng 90 years at ang dalangin namin marami pang taon na nilagay sa iyong Panginoon at mga taon na masaya, masagana at malusog. Happy birthday! God bless you always. Nanang, happy birthday po. Happy 90th birthday. Grabe. Ang tanda niyo na po, pero para sa akin, ang tingin ko pa rin po sa inyo, bata po kasi napaka matandaan niyo pa rin, napakasigilan niyo pa rin. Saka natutuwa po ako sa inyo kasi naalala niyo pa po yung mga memories namin ni tatay, saka yung memories niyo sa akin, yung dinadala niyo lagi ako ng chichirya, sinasama niyo po ako dun sa tindahan niyo sa Tondo. So, at thank you po, thankful ko po dahil napaka-generous niyo po sa akin lalo na nung bata ko. Nawa po ay lalo pa kayong pagpalain ni Lord at nawa ay lalo pang humaba ang buhay niyo at ma-enjoy niyo po yung buhay niyo. Thank you po ulit and happy birthday po. Binabati kita ng happy birthday. Salamat, nakarating ka sa gulong na yun. Happy birthday, Nanang! Sana humaba pa ng habang mahaba ang buhay mo para kasama ka pa rin namin. Yung buhay na malusog na walang sakit hanggang maaari. Yun ang wish namin. Para sa iyo. Happy birthday! At saka yung apo mo kayo, Mark, para makita niyo tuloy. Kailangan humaba ang buhay. Mag-enjoy kayo. Happy birthday, Kawutol! May naman, nakapag-birthday ka pa at sana mag-birthday ka pang muli. Nanang, salamat sa mga damit na to. Salamat. Happy birthday. Sa sarap ng ating pagsasamahan at talagang nakita kong higit pa sa kapatiran, binabati kita ng isang happy birthday. At nawa, dagdagan pa ng Panginoon ang buhay mo, humaba pa, dagdagan ka pa ng maraming taon upang makapaglingkod sa Panginoon. Happy birthday, Elo! Happy birthday, Elo! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Elo! Happy birthday! Happy birthday, Elo. Hello, hindi kita nakakalimutan. Bakit mabait sa akin talaga kumusta ba? Happy birthday. Happy birthday. Sana abutin din namin ng age mong ganyan. 90, sana abutin din natin yan. Swerte siya, nakaabot siya ng age 90. Ganun yun ha. Bihira yung maabot na ganyan sa panahon na to. Kaya sana abutin din natin yung ganyang age niya. Happy birthday, Elong. Sana lumawig pa buhay mo at maging malakas sa Isang another 90 pa ulit. Happy birthday, Elong. Sana lumawig pa ang buhay mo. Maraming birthday tulad nito. Happy birthday. Sa lambing ng
ngiti at sulya, kahit sino'y nangangarap sa pag-ibig na matinyas. Kung aking maulitin ang awit ng pag-ibig, napangawing lahat ang mga hirap na tinitiis. Ang aking nararamdaman ay ligaya ng buhay. Parang ako ay nasa piling ng minamahal. Okay. Ganda.